Madaling araw na, ngunit abala pa rin si Ira sa paggawa ng kanyang thesis. Tanging ang liwanag ng desk lamp ang nagbibigay liwanag sa maliit niyang kwarto. Nag-aalala siya sa dami ng mga kailangang tapusin para sa kanyang kurso sa arkitektura. Sa gitna ng kanyang pagsusulat, napahinto siya at napapikit. Sandali lang, saglit lang ako magpapahinga. Bulong niya sa sarili, ngunit bago pa man niya namalayan, tuluyan siyang nakatulog. Ang kanyang mukha ay nakasandal sa mga papel. Nagising si Ira sa malamig na dampi ng hangin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang hindi pamilyar na paligid ang bumungad sa kanya. Mga punong tila gawa sa kristal na kumikislap sa ilalim ng isang kalangitang puno ng mga bituin. Ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa ay naglalaman ng mga liwanag na parang alitaptap. At sa malayo ay naririnig ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa isang ilog. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili habang iniikot ang paningin sa paligid. Hindi nagtagal, isang matandang babae na nakasuot ng kakaibang kasuotan ang lumitaw mula sa likod ng mga punong kristal. Hawak nito ang isang baston na tila kumikislap din, na parang may sariling buhay. Prinsesa Ira! Tawag nito sa kanya na nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanyang pakiramdam. Sandali lang, sagot ni Ira, nagtataka. Sino ho kayo? Prinsesa? Hindi po ako prinsesa. Nag-aaral lang ako sa kolehiyo. Ngumiti ang matanda, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo pa alam kung sino ka, ngunit panahon na upang gisingin ang iyong tunay na pagkatao. Matagal ka na naming hinihintay. Bago pa man makapagsalita si Ira, hinawakan siya ng matanda sa kamay. Biglang nagbago ang paligid nila. Napunta sila sa gitna ng isang palasyo na tila gawa sa marmol at ginto, nakalutang sa ulap. Ang kisame ay puno ng nagkikislapang ilaw at ang paligid ay puno ng mga haligi na hugis kahoy na puno ng mga ukit ng mga engkanto. Ang kaharian ng Encantadia, sabi ng matanda, ay matagal nang nangangailangan ng kanilang prinsesa. Isa kang engkantada at ikaw ang nawawalang tagapagmana ng trono. Ano po? Hindi totoo to. Sagot ni Ira, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang salamin ang biglang lumitaw sa gitna ng silid. Sa loob nito, nakita niya ang mga tagpo mula sa nakaraan. Isang sanggol na iniwan sa pampang ng isang ilog. Mga engkanto na nagtatakip ng kanilang mga mukha habang inilalayo siya mula sa palasyo. At ang huling larawan ng mga magulang niyang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Huwag kang matakot, prinsesa. Ang dugo ng mga engkanto ay nananalaytay sa iyo. At ikaw ang huling pag-asa namin upang protektahan ang Encantadia laban sa kadilimang paparating. Dagdag ng matanda. Bagamat naguguluhan, naramdaman ni Ira na tila may koneksyon siya sa lugar na ito. Ngunit sa likod ng lahat, isa lang ang nasa isip niya. Paano siya makakabalik sa tunay na mundo? Sa kabila ng pagdududa, napilitang manatili si Ira sa kaharian ng Encantadia. Matapos niyang malaman ang malalim na koneksyon nito sa kanyang pagkatao. Habang iniisip niya ang posibilidad na bumalik sa mundo ng mga tao, tinanggap niyang kailangan niyang harapin ang hamon na ibinigay sa kanya. Ang protektahan ang kaharian laban sa paparating na kadiliman. Isang araw, habang nagpapahinga sa hardin ng palasyo, nilapitan siya ng matandang engkanto. Si Amaya, ang naging tagapayo niya mula nang siya ay dumating.
Kasama ni Amaya ang isang lalaki na matangkad, may matikas na tindig at malamlam na mga mata. Nakatali sa kanyang balikat ang isang espada na kumikinang sa sikat ng araw. Ito si Kalan, pagpapakilala ni Amaya. Isa sa mga pinakamatapang na mandirigma ng Encantadia. Siya ang magsasanay sa iyo upang matutunan ang pakikidigma at ang paggamit ng lanzaya. Ang sibat na tangi ikaw lamang ang maaaring magdala. Napatingin si Ira kay Kalan. Tumikim ito, tumingin ng diretso sa kanya at walang kaimik-imik na iniabot ang mahiwagang sibat. Agad na naramdaman ni Ira ang init nito sa kanyang mga kamay. Ang sibat ay tila may sariling buhay. Kumikislap ito habang hawak niya, na parabang kumikilala sa kanyang pagkatao. Simulan na natin. Malamig na sabi ni Kalan. Tinanggal ang baluti sa kanyang braso at tumayo sa harapan ni Ira. Simulan? Tanong ni Ira. Nanlaki ang mga mata. Hindi ko nga alam kung paano gamitin to. Wala akong alam sa mga espada, sibat o kahit ano pang panlaban. Ngumiti si Kalan ng bahagya, ngunit tila nanunukso. Kaya nga kailangan mong matuto. Hindi ka maaaring magtagumpay sa laban kung mananatili kang mahina. Ang unang araw ng pagsasanay ay naging mahirap para kay Ira. Bumagsak siya ng maraming beses habang pilit niyang pinipigilan ang bawat atake ni Kalan. Minsan ay napasigaw siya sa sakit. Ngunit hindi siya tinulungan ni Kalan. Sa halip, tinuro nito sa kanya kung paano bumangon. Ang sakit ay bahagi na ng laban. Hindi ka magtatagumpay kung hindi mo ito kakayanin. Sa kabila ng hirap, unti-unting natutunan ni Ira ang paggamit ng lanzaya. Napansin niyang ang bawat galaw ng sibat ay tila sumasabay sa kanyang damdamin. Tuwing nagagalit siya, naglalabas ito ng apoy. Ngunit kapag kalmado siya, ito ay kumikislap lamang ng mahina. Sa paglipas ng linggo, nagsimula na siyang makaramdam ng lakas na hindi niya kailanman inakalang taglay niya. Isang gabi, tinawag si Ira ni Amaya upang sabihin ang unang hamon na kailangan niyang harapin. Sa gitna ng kagubatan ng kadiliman, naroon ang ilaw ng pag-asa. Isang mahiwagang kristal na nagbibigay liwanag sa Encantadia. Ngunit ito ay pinoprotektahan ng mga terora, mga mabangis na halimaw na nagtatago sa dilim. Kung mabawi mo ang ilaw ng pag-asa, mapapatunayan mong karapat-dapat kang maging prinsesa ng Encantadia. Paliwanag ni Amaya. Nag-aalangan man, nagpaalam si Ira at tumungo sa kagubatan. Sa gitna ng madilim na gubat, napansin niya ang mga mata ng terora na nagmamasid mula sa dilim. Hawak ang nansaya, lumaban siya sa unang halimaw na umatake. Natutunan niyang gamitin ang apoy ng kanyang sibat upang tablahin ang mga halimaw. Ngunit ang bawat galaw niya ay sinusubok ang kanyang tapang at lakas. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang may isang lalaking sumulpot mula sa anino. Tumulong ito sa kanya sa pamamagitan ng pagsibak ng mga halimaw gamit ang isang simpleng espada. Ako si Luca at mukhang kailangan mo ng tulong, sabi ng lalaki. Ngumiti ito habang tinutulungan siyang tumayo mula sa pagkakadapa. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Ira, habol ang hininga. Mahabang kwento, pero ngayon mas mahalaga na makalabas tayo ng buhay, sagot ni Luca. Bagamat nagtataka kung sino si Luca, naramdaman ni Ira na mapagkakatiwalaan ito. Magkasama nilang nilampasan ang kagubatan at nahanap ang ilaw ng pag-asa. Pagbalik sa palasyo, mainit ang naging pagtanggap kay Ira matapos niyang matagumpay na mabawi ang ilaw ng pag-asa.
Ang kristal ay muling nagdingning sa gitna ng Encantadia. Nagbibigay liwanag sa kaharian at muling nagpatibay sa depensa nito laban sa mga terora. Gayunpaman, hindi napigilan ni Kalan na tanungin si Ira tungkol sa kasama niyang mortal. Sino siya? Tanong ni Kalan habang sinisiyasat si Luca, na kasalukuyang abala sa pagkain ng prutas sa hardin. Ang sabi niya, napadpad siya rito ng aksidente. Tumulong siya sa akin sa kagubatan. Sagot ni Ira, bahagyang nagtataka rin. Ang Encantadia ay hindi basta-basta naaabot ng mga mortal. Dapat nating malaman kung bakit siya narito. Sagot ni Kalan, malamig ang tingin kay Luca. Samantalang si Ira ay abala sa kanyang bagong mga tungkulin bilang prinsesa, si Luca naman ay nanatili sa kaharian, nagiging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Habang magkasama silang namamasyal sa mga hardin o tinutulungan si Ira sa kanyang mga misyon, naramdaman nilang unti-unti silang nagkakalapit. Sa bawat sandaling magkasama sila, tila may kakaibang koneksyon na humihila sa kanila sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan, nagkwento si Amaya tungkol sa alamat ng dalawang mundo. Noong unang panahon, ang mundo ng Encantadia at ng mga tao ay iisa lamang. Ngunit dahil sa kasikiman ng mga mortal, nabiyak ang dalawang mundo at nagkaroon ng harang sa pagitan nito. Ang sino mang mortal na pumasok sa Encantadia ay may layuning makapangwasak, kaya hindi maaaring magtiwala sa kanila. Nagbigay ng babala si Amaya kay Ira. Hindi maaaring magmahal ang prinsesa ng Encantadia ng isang mortal. Ang ganitong relasyon ay magbubukas ng daan para sa kapahamakan ng parehong mundo. Ngunit sa kabila ng babala, mas lalong tumindi ang damdamin ni Ira para kay Luca. Nag-uusap sila ng tahimik sa ilalim ng puno ng Ilara, ang puno ng mga panaginip. Luca, bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Tanong ni Ira, nakatingin sa kanya. Ngumiti si Luca at tumingin sa mga bituin. Di ko alam, pero simula nang makita kita, parang may mga pwersang nagsasabing dapat kitang protektahan. Sa pagkakataong iyon, tila nagkaroon ng saglit na katahimikan sa paligid. Ngunit ang saglit na iyon ay naputol nang makita sila ni Kalan. Dala ang galit sa kanyang mukha. Prinsesa, alam mo ang babala, hindi mo siya maaaring pagkatiwalaan, lalo na kung ang puso mo ay masangkot. Magdudulot ito ng kapahamakan sa Encantadia. Nagkaroon ng alitan sina Kalan at Luca, ngunit agad na pinigilan ni Ira ang dalawa. Ano ba? Tama na! Hindi natin kailangan ng ganitong uri ng gulo. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Habang tumatagal, napansin ni Ira na tila may iniingatang lihim si Luca. Tuwing tinatanong niya ito kung paano napadpad sa Encantadia, palaging umiiwas ang lalaki. Napansin din niyang tila may kakaibang koneksyon si Luca sa ilaw ng pag-asa, sapagkat tuwing hawak ito ni Ira, kumikislap ito ng mas maliwanag kapag si Luca ang nasa paligid. Naguguluhan si Ira, ngunit pilit niyang pinakikinggan ang kanyang puso. Sa kabila ng mga babala at misteryo, nanatili si Luca sa kanyang tabi, nagbibigay lakas at inspirasyon sa prinsesa ng Encantadia. Ngunit ang mga lihim na dala ni Luca ay magsisimulang magdulot ng mas malaking gulo na hindi inaasahan ni Prinsesa Ira. Lumipas ang mga araw sa Encantadia at unti-unting naramdaman ni Ira na mas mabigat ang responsibilidad na dala niya bilang prinsesa. Habang palapit ng palapit ang banta ng terora, lalong lumalakas ang kanyang pakiramdam na merong malaking nakatago sa katauhan ni Luca. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi sa sarili
na mas lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Isang gabi, habang nag-eensayo si Ira sa paggamit ng lanzaya, lumapit si Callan sa kanya. Baka sa mukha nito ang seryosong ekspresyon na tila hindi ito maipaliwanag kung galit ba o nag-aalala. "Prinsesa," sambit nito. "Hindi mo dapat hayaang palapitin ng isang mortal sa iyong puso. Ang kanyang presensya dito ay magbubukas ng pintuan sa kapahamakan." Napatigil si Ira, ngunit hindi niya nagawang tignan si Callan sa mata. "Hindi mo naiintindihan, Callan," sagot ni Ira. "Nararamdaman kong hindi siya tulad ng iniisip mo. May dahilan kung bakit siya napunta rito." Nagpatuloy si Callan. Ngayon ay mas mababa ang boses. "Ang dahilan kung bakit narito siya ay maaaring hindi mo magustuhan. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Ang prinsesa ng Encantadia ay may tungkuling mas malaki pa sa kanyang sariling kaligayahan." Tumalikod si Callan. Iniwang naguguluhan si Ira. Ang mga salita nito ay bumabagabag sa kanyang isipan habang pilit niyang itinatanggi ang posibilidad na tama ito. Kinagabihan, nagising si Ira mula sa isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang Encantadia na nagliliyab, ang mga terora na nagwawasak ng mga tahanan at si Luca na nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Nakasuot ito ng isang itim na baluti, hawak ang isang espada na puno ng dugo. Nagising si Ira na pawis, hinahabol ang hininga. Lumapit sa kanya si Amaya, na tila alam ang nangyayari. "Prinsesa, ang mga panaginip na yan ay babala. Maging maingat ka. Huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman." Ngunit paano siya mag-iingat kung ang puso niya mismo ang nagtatakda ng kanyang mga desisyon? Sa susunod na araw, nagpa siya si Ira na harapin si Luca. Sa isang tahimik na sulok ng hardin, tinanong niya ito ng diretsyo. "Luca, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka narito?" Napatingin si Luca sa kanya. Tila nag-aalangan kung sasabihin ng totoo. "Hindi mo maiintindihan, Ira," sagot niya. "Subukan mong bigyan ako ng paliwanag. Karapatan ko ring malaman yon, Luca." Giit ni Ira, ang kanyang tinig ay may halong kirot at galit. Napabuntong hininga si Luca. "Ang mundo ng mga tao ay nagkakagulo. Nawawalan kami ng balanse. Nawawalan ng pag-asa. Isang organisasyon mula sa mundo namin ang natuklasan ng tungkol sa Encantadia at inutusan nila akong hanapin ang ilaw ng pag-asa. Ang kristal na yon ang kailangan namin para maibalik ang balanse sa mundo namin." Nanlamig si Ira. "Kaya ka nandito para nakawin ang ilaw ng pag-asa?" Tumango si Luca, ngunit may bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. "Oo, yun ang utos sa akin. Pero nung makilala kita, nagbago ang lahat. Hindi ko kayang gawin to. Hindi ko kayang ipahamak ang kaharian mo. Lalo na ikaw, Prinsesa Ira." Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Callan. Hawak nito ang espada at diretso nitong tinutukan si Luca. "Alam ko may tinatago ka, mortal. Sinabi ko na sa prinsesa na hindi ka maaaring pagkatiwalaan." Hinawi ni Ira si Callan. "Huwag mo siyang sasaktan, Callan. Nakapagpaliwanag na siya." "Prinsesa," tugon ni Callan, puno ng galit. "Ang presensya niya rito ang magdadala ng kapahamakan. Kung hindi siya aalis, mapipilitan akong gawin ang nararapat." Tumayo si Luca sa harap ni Ira. Hinaharangan si Callan. "Kung sa tingin mo'y may karapatan kang husgahan ako, gawin mo. Pero hindi ko ipapahamak si Ira o
o ang Encantadia? Sa gitna ng tensyon, isang biglang pagyanig ang naramdaman sa buong kaharian. Sumugod ang mga terora. Sinamantala ang kahinaang dulot ng tensyon sa palasyo. Nagdilim ang kalangitan at nagsimula ang isang malawakang labanan. Habang nagpapatuloy ang laban, lumitaw ang pinuno ng terora, si Zorak, na naglalaman ng kapangyarihang kayang wasakin ang buong Encantadia. Sa harap ng lahat, hinamon nito si Aira. Prinsesa, ibigay mo sa akin ang ilaw ng pag-asa at magwawakas ang kaguluhan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Aira, tumayo si Luca sa gitna. Kung gusto mo ang ilaw ng pag-asa, dumaan ka muna sa akin. Sumugod si Luca kay Zorak, gamit ang lahat ng natutunan niya mula sa mundo ng tao at sa panahon niya sa Encantadia. Bagamat malakas, hindi niya kayang tumbasan ang kapangyarihan ng pinuno ng terora. Sa huling sandali, ginamit niya ang sarili niyang buhay upang masira ang baluti ni Zorak. Binigyan ng pagkakataon si Aira na gamitin ang lansaya upang tuluyang talunin ang halimaw. Luca, wag! Sigaw ni Aira, ngunit huli na ang lahat. Napaluhod siya habang hawak ang walang buhay na katawan ni Luca. Luca, bakit mo to ginawa? Ngumiti si Luca habang unti-unting nawawala ang kanyang liwanag. Sapagkat ikaw ang ilaw na kailangan, Aira. Hindi ang kristal, kundi ikaw. Sa pagwawakas ng laban, nanalo si Aira. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit na hindi niya kailanman inaasahan. Sa kabila ng sakit, nanatili siyang matatag. Dala ang alaala ni Luca bilang inspirasyon sa kanyang paninilbihan bilang prinsesa ng Encantadia. Ang kanyang pagmamahal kay Luca ay nanatili sa kanyang puso. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo kahit pa kapalit nito ay sarili nitong buhay. Makalipas ang labanan, naging tahimik ang kaharian ng Encantadia. Sa kabila ng pagkatalo ni Zorak at ng mga terora, nag-iwan ito ng sugat sa puso ni Aira na tila hindi kailanman maghihilom. Ang pagkawala ni Luca, ang lalaking minahal niya ng labis, ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit nagdulot din ng malalim na kirot na lagi niyang dadalhin. Isang malaking seremonya ang idinaos upang parangalan ang mga bayaning nawala sa laban, lalo na si Luca. Kahit mortal siya, kinilala siya ng buong Encantadia bilang tagapagligtas ng kaharian. Sa gitna ng seremonya, nakasuot si Aira ng isang simpleng puting damit, simbolo ng pagdadalamhati. Hawak niya ang lansaya na ngayon ay kumikislap lamang ng bahagya. Tila sumasalamin sa lamlam ng kanyang damdamin. Tumayo si Amaya sa tabi ni Aira. Binigyan siya ng payo. Prinsesa, hindi dapat magtapos ang lahat sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang iyong tungkulin sa Encantadia ay hindi pa tapos. Kailangan ka pa rin ng iyong kaharian. Ngunit hindi nagsalita si Aira. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang huling salita ni Luca. Ikaw ang ilaw na kailangan, Aira. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumangon si Aira mula sa kanyang pagluluksa. Pinili niyang ituon ang kanyang panahon sa pagbuo muli ng Encantadia. Pinamunuan niya ang pagtatayo ng mga tahanan, ang pagbabalik ng sigla ng kanilang mga lupain, at ang pagbubuklod ng kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng kanyang lungkot, naging mas matatag siya bilang prinsesa. At sa bawat desisyong kanyang ginagawa, tila nararamdaman niya ang espiritu ni Luca na nagbabantay sa kanya. Si Kalan, na nanatili sa tabi niya bilang tagapag-alaga, ay tahimik, ngunit laging naroon
upang suportahan siya. Kahit na minsan ay hindi nito pinapakita. Alam ni Ira na nag-aalala ito sa kanyang kalagayan. "Prinsesa, sapat na ang pagdadalamhati," sabi ni Kalan isang araw habang naglalakad sila sa hardin. "Ipakita mo si Encantadia na ikaw ay handang magsimula muli." Ngumiti si Ira ng bahagya. "Kalan, hindi ko alam kung kailan ko muling mararamdaman ang sigla sa aking puso. Ngunit tama ka, ang Encantadia ang prioridad ko ngayon." Isang araw, habang abala si Ira sa isang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng iba't ibang tribo ng Encantadia, isang tagapagbalita ang dumating. Dala ang isang mahalagang mensahe. "Prinsesa," wika ng tagapagbalita. "Isang delegasyon mula sa kaharian ng Arindor ang dumating sa ating tarangkahan. Nais nilang makipag-usap sa iyo." Nagkatinginan ang mga pinuno. Ang Arindor ay isang kaharian na matagal nang hiwalay sa Encantadia at hindi nila inasahang magkakaroon ng ugnayan muli. Kaagad na inihanda ni Ira ang sarili at nagpunta sa tarangkahan upang salubungin ang mga bisita. Sa pagbukas ng malalaking pintuan ng palasyo, pumasok ang delegasyon, mga mandirigma at tagapayo na nakasuot ng magarbong baluti at kapa. Ngunit ang pinaka naging gulat kay Ira at ng lahat ng naroon ay ang lalaking nangunguna sa kanila. Ang prinsipe ng Arindor ay tila isang imahe mula sa nakaraan. Ang kanyang mukha, ang kanyang tindig, at maging ang kanyang ngiti ay kawangis na kawangis ni Luca. Ngunit sa halip na suot ang simpleng pananamit ni Luca, ang prinsipe ay nakasuot ng baluting ginto at dala ang isang espada na kumikislap sa liwanag. Nagulat si Ira at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis at halos hindi siya makapagsalita. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan, nagtataka kung paanong naging posible ang pagkakahawig na iyon. Lumapit ang prinsipe kay Ira, lumuhod ng bahagya bilang pagbibigay galang at nagsalita. "Ako si Prinsipe Alaric ng Arindor. Nagpunta kami rito upang mag-alok ng alyansa sa Encantadia. Isang ugnayang maaaring magdala ng kapayapaan sa ating mga kaharian." Hindi nakapagsalita si Ira. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, ngunit pinilit niyang kumalma. "Prinsipe Alaric, ikinalulugod kong salubungin ka sa Encantadia." Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Ira na mapansin ang kakaibang kilos ng prinsipe. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang mga galaw, at ang mainit na titig na tila pamilyar. Sa kabila ng kanyang tangkang itago ang nararamdaman, muling bumalik ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may halong pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iisa si Ira sa kanyang silid, bumilong siya sa sarili. "Luca, ikaw ba to?" Ngunit walang sagot na dumating. Ang tanging narinig niya ay ang malamig na ihip ng hangin mula sa labas. Sa isang tahimik na gabi, habang ang buwan ay nasa kaitaasan, naglalakad si Ira papunta sa hardin. Hindi niya napigilan ang sarili na magmuni-muni tungkol sa mga nangyari. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang yabag ng mga paa sa likod niya. Paglingon niya, naroon si Prinsipe Alaric. Hawak ang isang bulaklak na tila handog para sa kanya. "Prinsesa, maaari ba akong sumama sa iyong pagmumuni-muni?" Tanong nito na may mapanatag na ngiti sa kanyang mukha. Hindi alam ni Ira kung ano ang mararamdaman. Ngunit sa kanyang puso, nagkaroon ng kakaibang init na tila matagal nang nawala.
Ang gabi ay napuno ng mga tanong at sagot na hindi pa niya kayang tanggapin. Sa katahimikan, isang bagay lang ang malinaw. Ang kanilang pagkikita ay simula ng panibagong kabanata. Magandang araw po. Ako po si Ma'am Luna. Meron po ba kayong gustong marinig na kwento? Mag-comment lang kayo ng ideya na gusto nyong marinig at gagawin natin yan ng kwento. At makakaasa kayo na ipopost ko ito sa susunod na mga video. Huwag niyo po sanang makalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa channel ko. Malaking tulong po ito para sa tulad kong bagong YouTube content creator. Maraming salamat po.